Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa susunod na 6 na buwan? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba kapara? Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo napansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong meron dito? So, bida natin, lalaki. Pwedeng kayo mismo to o ito yung person nyo. Kasi general reading to. Ha? So, hindi ko alam kung sino yung nanonood. So, again, kung hindi kayo to ay person nyo o someone na malapit sa inyo o kakilala nyo. Ano to? Hindi kasal. Hindi kasal. Walang anak. May jowa lang siya. Pwedeng nagli-live-in pero hindi kasal. Okay? Jowa lang sila, magjowa. Ngayon, masaya naman siya. Maganda yung mga cards. Oh. Masaya naman siya sa relasyon, puno ng excitement. Para silang disciplined. Walang nagnanais na mag-cheat dahil ito ay card ng discipline at self-control. Kahit ito itong Four of Pentacles, card din siya ng discipline, control, o pagiging survivor. Priority ang stability, security. So, sa madaling salita, okay naman yung relasyon sa susunod na 6 na buwan. Buti na lang, di ba? Ngayon, sana nga, para sa lahat na lang, di ba? Ng Sagittarius to. Kaya lang, kailangan natin maglagay ng clue para malaman natin kung tatama ba sa inyo tong reading o hindi o dun sa kakilala nyo. Ha? So, dun muna tayo sa person ng Sagittarius. Yung clue, Gemini, Leo, o Virgo. Kung kakilala, halimbawa, hindi tumama sa inyo, di baka nga dun sa kakilala nyo. Sabi dito, Pisces. Teka, angkatin ng ilong ko. Pisces, Aquarius, o Pisces ulit. Ngayon, dito tayo sa isa pang clue. So, sa part na to, ito yung description. So, ulitin ko, ang clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Yan ang wala sa wala sa center. Ayan. 4. Kuha tayo ng 4. Exaggerated features o features. Sabi-sabihin, may something na exage o labis. Sobra. Sabihin natin makeup. Depende. O sobrang haba ng ilong, ng balbas, kapal ng labi, haba ng pilik mata, malapad ang noo. Yun nga, exage kasi na mapapansin agad. Yun ang dating. So, sabihin natin mahaba masyado ang kuko. Pwede rin naman, di ba? Masyadong mahaba suot ng gayan. Ikaw. So, depende. Okay? Kumbaga, mapapansin agad ang taong to. Sa madaling salita. Malayo pa lang, pansin mo na agad to. Yung clue. Ito, white gray. Here, either
matanda na yung tao, white gray hair o nagpakulay. May mga taong bata pa pero gusto nilang magpakulay ng ganyan. Uso yan. Sa iba. Yung ash brown, ash gray, basta ash. May kulay na sasama yung ash. Yun lang alam ko ash brown. Yun kasi gusto ko ash brown. Kaya lang, wala pa Wala pang pera. Kaya hindi pa nagpapakulay. Wala naman akong papagandaan. Pero kung sakali, magpakulay ako gusto ko nga nun, ash brown. Anyways, ito, Black o African American. So, may lahi. Pwedeng may lahi. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Black o African American. O nasa Amerika o Africa. Alin man doon. Yung isa o dalawa sa bida na to. Sure. Ito, maliit. So, probably 5'3". May someone na 5'3" pababa yung height. Ngayon, punta tayo dito sa isa pang deck. Ano pang masasabi dito? Usually, hindi nagdurugtong yung kwento. Posible pa rin naman. Kaya lang nga, madalas hindi nagdurugtong. Pero tingnan natin, baka magdugtong. Sasabihin ko naman pag nagdugtong yung kwento. Oh! Siya ulit Ito, to. Saka to. Dagdugtong to. Magdudugtong to. Magkarugtong sila. Pero ano to? Ang ganda nung sinabi ko sa una, tas nagdugtong. Tingnan natin. Yung, di ba dun sa kanina, kasi magugulo hirap ayos. Nakatayo to kanina dun sa unang spread Yung baliktad na siya. Anyari. Pero tayo pa rin to. Ito lang umulit. Saka to. So again, pero baliktad nga to. Anyari. So, ibig sabihin, may susunod pang eksena. Okay? Bukod dun sa unang spread. Ano yung pangalawang eksena? Maganda yung kanina Diba? Walang problema, pero dumating yung damo. Bumaliktad to. Confusion. Pero ito maganda. At least, di ba? Maganda yung last card natin. Ace of Swords. So may confusion dito. May clarity na. And itong deception. Failure. Di ba success card tong yung, teka. Ayusin ko lang tong mga cards at masyadong masikip. Success card tong Chariot, di ba? Baliktad siya. So, kanina, successful. Ngayon, makaka-encounter din pala ng problema in short. Yung iba sa inyo, hindi siya purong walang problema sa 6 na buwan. Although, maganda pa rin naman yung mga pinapakitang cards. Hindi nga lang siya totally, buong 6 months peaceful. Kasi nga, nagdugtong sila. Ibig sabihin, may susunod na eksena. Mukhang may pag-aawayan sila. Yung sinasabi kong magjowa. So, iniisip ko anong pwedeng reason maaaring
Confusion. Ay, maganda kung i-clarify na lang natin, no? Kasi, sa ulo eh. Damo, ano ba tong damo na to? Ano yun? Ano yung damo na yan? Ay! Ano yan? Well, di ba yung damon nga natin na pwedeng may kinalaman sa, ano ba yung nakalagay? Deception, fear, illusion, intuition, mystery, dissatisfaction, nakalagay doon. So, ano yung deception? Yung confusion dito, oh. Ayan. May night of wands tayo. So, may someone na flirt. Kaya lang, kasi katabi nito ito. So, lalaki yung magiging maharot dito. Siya yung magiging kind of flirty at magkukos ng, di ba dito sabi, unsuccessful ito. Heartaches. Pero don't worry nga, dahil maganda pa rin naman ang pinapakita ng mga cards kahit doon sa una. Kahit dito sa uli. So, ibig sabihin, maging flirty man siya o may dumating man sa buhay niyang someone new o ex ba yan? Basta, regardless kung sino yan, na maaaring magbalik sa buhay niya o dumating na someone else, mawawala rin yan. Tingnan nyo, oh, yung Three of Swords, pain, di ba? Pwede nga rin siyang card daw ng third party eh. Kasi three. Kahit sa ano eh, playing cards, third party yan. Yung meaning ng ano, three of swords, o three of ano nga ba yun? Sumakatang ulo ko. Ayun nga, three of swords. Okay? Actually, dun nga sa playing cards, ano na siya, separation eh. Ito, ano naman to eh. Tarot. Pero pwede rin sa tarot, di ba? Lead na agad sa separation. Pero sa case na to, hindi naman eh. Magmumukha lang siyang pain. Clue about pain o possible unfaithfulness. May third person. Nagbabadyang third person, third wheel. Ito, courage, di ba? Strength. Ay, nakalagay naman eh. Discipline. So, ibig sabihin nga, makokontrol ng lalaki yung kanyang pagiging flirty. O, sabihin natin, may mag-flirt man sa kanya ay tatanggihan niya o i-avoid. Okay? Siya kusang lalayo sa tukso. Buti na lang nandito to. Itong, ano ba yan? Yung 9 of Wands natin na nag-i-indicate ng endurance. Being strong. Saka committed o committed siya sa partner niya. Kaya yan, nandito yung Ace of Swords na victory card din kasi ito eh, justice. Maraming meaning kasi yan. O truth. O magiging clear yung mind niya na mag-stick siya dun sa original niya. Kaysa ito,
i-entertain tong someone new o someone else o ex man to. Pero maganda nga kung i-clarify natin, no? Sino kaya to? Sino tong dadating sa buhay niya? So, kumuha na lang ako ng isang card dahil magtatagal ako eh. So, tama na yan. Ito kasing card na yan, Lily, ay card ng pagiging matanda. Okay? May edad. Siguro yung tao ay probably 40 pataas. So, ito, dinidescribe ko na para malaman nyo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi. Okay? So, ito yung possible tako na maaring dumating sa buhay ng lalaking to. 40 pataas. Kung di man ganun ay makikita mo sa itsura niya, matured agad. May mga tao kasing bata pa pero mukhang matured agad. May itsura. O sabihin natin kung di man ganun ay boss. Kung dito boss ay well experienced sa trabaho niya. Expert ba? Parang ganun. Actually, mga 50 na lang pala to. Mga 50 to 60 years old. Kasi 30 to 40 yung 3. 3. Ito, 50 na to. 50 to 60. Ano pa ba paglili? Excuse me. Ano pa ba paglili? Teka, kasi, ay, kumuto ko na, ano ba nga ba ito? Lili na. King kasi to king din yun. Di masculine. Extrovert yung babae. Sa bagay, may LGBTQ. So, baka man to relationship. O again, kung babae man, sabihin natin heterosexual, ito nga, itong darating sa buhay ng lalaki ay masculine, energy, extrovert. Naubusan na ako ng explanation. Ang sarap ng ulo. So, siguro, matas yung pinag-aralan niya, pwede rin. Matalino siguro. Ayan, yun yung pwede nating pagbasehan. Okay? Yung course niya, ganun, pang matalino. Mga 110. Pang ganung IQ, above. So, ano ba yun? Yung mga kumukuha ng license, kasi mahirap talaga yun. Mga kumukuha ng license, may license siguro yung tao. Professional. Ano pa ba? Wait lang. Ano pa ba paglili? Diyos ko, ang sakit ng ulo ko. Siguro, friend to. O dating lover. Kundi yung friend, dating lover ka, workmate,
Ayan, yung tatlong yan. Pero hindi siya kapitbahay. Pero kung ka-workmate to, yun nga, ahead. Ahead yung taong to. Boss, ahead. Okay? Ahead sa lalaki. So, mas nauna tong pumasok. Kaysa sa lalaki o marami siyang experience. Ayan. Pero hindi siya kapitbahay, acquaintance, hindi. Kundi someone na well-respected. Kasi itong Lily alam ko ano siya card ng experience. Saka respect. At card ng knowledge. Wala nang basic. Basahin na yun. Anyways. Mag-end na ba tayo dyan? Kuha na tayo ng clue. Basta happy ending to, ha? Kasi, nandito yung Ace of Swords niya. Kung ma-confuse man siya, may clarity sa dulo. So, ito yung person. Ay, oo nga pala. Magkarugtong lang sila, di ba? Hindi ko na i-clarify. Ayun. Tayo dito. Kuha lang tayo ng dalawa. So, sa case na to, mag-ingat sa possible enemy o someone na malapit sa inyo yung enemy dito. Pero thankful tayo na nandito yung the moon kasi bago pa isagawa ng enemy yung kanyang plano, malalaman nyo agad o hindi mangyayari kasi nga may good omen tayo. O makikilala nyo agad kung sino tong enemy, hidden enemy. Buti na lang nandito tong the moon. Ngayon, kuha tayo tatlo lang, ha? Babasahin ko na lang. Don't push the river, let it flow. Advice na to sa whole 6 months. Make the choice that empowers you. You are capable of brilliant transformation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.